Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Vice President Sara Duterte iginiit na mas mahalaga ang responsibilidad para sa kapakanan ng bansa at ng taong bayan kaysa magsalita patungkol sa planong pakikipagkasundo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga party leaders sa Kamara nagpulong para sa mas maayos na transition mula 19 patungong 20th Congress. Pagpapalakas ng Strategic Defense Partnership tinalakay sa bilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Australia at Singapore. Dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. umaasa sa patas na paglilitis sa kanyang mga kaso. Kasalukuyang nasa The Hague, the Netherlands, si Vice President Sara Duterte para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ayon sa pangalawang Pangulo, pinili niyang pumunta rito upang makasama ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa International Criminal Court Detention Facility. Ito ang balita ni Jed Neresina. Iginiit ni Vice President Sara Duterte ang higit na mahalagang responsibilidad para sa kapakanan ng bansa at ng mga Pilipino. Ito ay sa halip na magbigay siya ng tuwirang tugon tungkol sa planong pakikipagkasundo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang pamilya. Unang-una, hindi na po na siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Naunang nagpahayag si Pangulong Marcos Jr. na handa siyang makipagkasundo sa pamilya Duterte sa gitna ng gusot na kinakaharap ng dalawang pamilya na lumala pa matapos ang pag-aresto at pag-turnover sa International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ng Pangulo, mas nais niya na maging mapayapa ang pagtatrabaho ng lahat. Ako, ang habol ko yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero huwag na tayong nanggugulo. Samantala, kaugnay ng May 2025 survey ng Social Weather Stations o SWS, sinang-ayunan ni VP Duterte ang 68% na nagsasabing dapat harapin ang kaso ng impeachment, sagutin ang mga paratang ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. I totally agree. Kasama ako dyan nagsasabi at ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Bagamat inilipat din ng petsa ang pagbasa sa Articles of Impeachment sa June 11 na naunang itinakda kasabay sana sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Lunes, June 2, sinabi ni VP Sara na hindi ito nakakaapekto sa kanya ng personal. Wala naman siyang epekto sa akin. No? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso, pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. Ngayon ay nasa The Hague, the Netherlands si Vice President Duterte para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Kasama rin ng bise ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman at pinili niya rito upang makasama rin ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte na nasa ICC Detention Facility. Sa June 4, inaasahang babalik ang pangalawang Pangulo sa Pilipinas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong ng pamahalaan na maipasa ang ilang prioridad na panukalang batas bago matapos ang 19th Congress. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, kasama ito sa tinalakay sa isinagawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting noong May 29 at nakatagdang pang-usapan sa Bicameral Conference Committee. Kasama sa priority measures ay ang panukalang E-Government Act, Konektadong Pinoy Act, Virology Institute of the Philippines Act
at Blue Economy Act. Inaasahang maipapasa rin ang National Government Right-Sizing Program at ang mga pagbabago sa Right-of-Way Act. Ayon kay Representative Paulo Ortega V, halos tapos na ng mababang kapulungan ang lahat ng mga panukala sa ilalim ng Common Legislative Agenda at 27 sa 28 LEDAC bills ay naipasa na. Nagpulong ang party leaders ng Kamara para sa maayos na transition mula 19th sa 20th Congress. Sa July 28 na nakatakda ang pagbubukas ng bagong Kongreso. Ito ang balita. Isinapubliko ni Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte ang larawang ito sa kanyang social media page noong Huwebes, May 29. Sa caption ng kongresista nakalagay ang 19th at 20th Congress Party Leaders Meeting sa Malacanang Compound. National Unity Party President ang outgoing Camarines Sur Representative. Pinangunahan ang pagpupulong ni House Speaker Martin Romualdez kasama ang iba pang leader ng partido sa Kamara. Ayon kay House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega, isinagawa ang meeting para paghandaan ang maayos na transition mula 19 sa 20th Congress. Well, basically parang admin matters naman yun. Ginagawa naman talaga. Parang transition yun ng 19 to the 20th Congress. Eh. So party leaders, yung mga ipupush na initiatives ng ating mga kanya-kanyang partido, syempre may mga kanya-kanyang pet na bills yan saka mga gustong iusad. Dagdag pa nito, administration o pangasiwa sa House of Representatives ang sentro ng agenda sa pagpupulong. Parang halos lahat ng napag-usapan, admin matters. Hindi political yung meeting, kundi yung internal ng House. Compositions, committees, number ng mga bagong congressman, numbers ng mga outgoing. Present sa meeting ang mga leader ng Lakas Christian Muslim Democrats, Nationalista Party, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Partido Federal ng Pilipinas at Partyless Coalition Foundation. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nakipag-usap si Vice President Sara Duterte at kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa International Criminal Court Detention Facility sa the Netherlands. Ayon kay VP Duterte, nagbigay ang dating Pangulo ng mensahe sa mga Pilipinong patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa kanilang pamilya. Bukod dito, sinabi ng pangalawang Pangulo na napag-usapan din nila ang panunumpa ng kanyang ama bilang bagong halal na alkalde ng Davao City. We are all ruled by destiny, and I am here because of my destiny, whether rightly or wrong. Yun ang sinabi niya. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Hindi magiging magulo kundi sobrang magulo. Ito ang binigyang diin ni Senador Joseph Victor J.V. Ejercito sa nalalapit na implementasyon ng EDSA Rebuild Project. Panukala ni Ejercito, isagawa ang pagsaayos ng EDSA kapag operational na ang North-South Commuter Line at ang Metro Manila Subway System. Sa ganitong paraan anya, mas magiging madali ang pagbiyahe ng commuters kapag operational na ang dalawang railway lines at maaaring tuluyang mabawasan ang bilang ng mga sasakyan. Dagdag pa ng mambabatas, maaaring mas makapinsala kaysa maging kapaki-pakinabang ang EDSA Rebuild sa ngayon. Mas bumilis na ang pila sa MRT-3 ayon sa Department of Transportation. Ito'y bunsod ng mga isinasagawang hakbang para mas maging maginhawa ang biyahe ng mga commuter. Ito ang balita ni JP Nunez.
Nasa 7 minuto na lang ang itinatagal ng pila sa istasyon ng MRT-3 ayon sa Department of Transportation o DOTR. Sa media briefing kahapon sa Malacanang, ipinakita ni Transportation Secretary Vince Dizon ang isang video kung saan makikita ang dating pila sa MRT-3 noong 2019 at nitong 2025. Mapapansin niya ang malaking pagbabago sa haba ng pila ng mga pasahero tuwing rush hours sa umaga. Ayon sa kalihim, dati umaabot ng nasa 1 oras ang pila sa MRT-3 bago makasakay ang mga pasahero, pero dahil sa mga solusyon na ginawa ng DOTR, mas bumilis nila ang pila. Ngayon po, minuto na lang po ang binibilang ng mga kababayan natin sa mga stasyon sa MRT na ginawa na natin yung ating mga pagbabago. Kabilang sa mga ginawa ng DOTR ang pag-aalis ng X-ray machines at pagbubukas ng mga cashless payment sa istasyon. Ayon kay Secretary Dizon, maaaring sa buwan ng July, makakapagdagdag na sila ng mga machine na magagamit para sa cashless payment sa MRT-3. Malaking tulong niya sa mga commuter kung mababawasan ang oras ng kanilang ipinipila sa pagsakay ng tren. Napakalaking bagay po niyan. Lalong-lalo na para sa kanilang mga pamilya, para sa kanilang mas productive na araw sa trabaho, napakalaking bagay po ng 2 oras na yan na masasave nila araw-araw. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalaala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga driver na magbigay ng discount sa mga estudyanteng pasahero ngayong pagbabalik ng school year. Nagbabala rin ng LTFRB sa mga operator na huwag ipasa sa mga driver ang pagbabayad ng buwis sa pagbibigay ng student discount. Ito ang balita ni Benedict Samson. Sa June 16 na ang pagsisimula ng balik-eskwela ng mga estudyante na papasok sa school year 2025 to 2026. At dahil sa inaasahang pagbiyahe ng mga estudyante, muling nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga driver na magbigay ng discount sa mga estudyante. Ayon sa LTFRB, 20% discount ang dapat ibigay para sa mga kasalukuyang naka-enroll sa elementary, secondary, technical vocational at higher education. Nararapat lamang na magpakita ng identification card o enrollment form ang isang estudyante na mag-a-avail ng discount. So, ang student discount po ay hindi base na doon lamang po sa papasok o uuwi ng tahanan. Yan po ay all day long, kahit holiday, entitled po ang mga estudyante sa student discount kahit saan po sila pumunta. Sakaling maisumbong ang isang driver na hindi nagbigay ng discount, sususpindihin ng 1 buwan ang kanyang driver's license sa unang paglabag, 2-month suspension sa second offense at 3 months plus 1,000 pesos per offense na multa naman sa ikatlong paglabag. Samantala, nagbabala rin ng LTFRB sa mga operator na huwag ipapasan sa kanilang driver ang nawalang kita dahil sa ibinigay na discount sa mga estudyante. Sa unang paglabag, 5,000 pesos sa multa ang maaaring bayaran ng isang operator, 10,000 pesos at 30 days impound sa sasakyan sa ikalawang paglabag at 15,000 pesos plus cancellation ng prangkisa sa ikatlong paglabag ang maaaring ipataw ng LTFRB laban sa mga operator. Siguro yan isang dapat nating tingnan kasi kung naaalala nyo po sa TNVS ay nagkaroon po ng ng memorandum circular na ang student discount ay hindi dapat ang driver ang mag-shoulder. Dapat yung operator, no? Kasi yung operator ay yun ang nagfa-file ng kanyang income tax at tax deductible po yung binibigyan na discount. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakipagpulong si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa mga counterpart nito sa US, Australia at Singapore sa sidelines ng isinagawang Shangri-La Dialogue sa Singapore. Natalakay sa naturang bilateral meeting ang pagpapatibay ng strategic defense partnership sa rehiyon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale.
Patuloy na pinagtitibay ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa ang pangako nitong palakasin ng strategic defense partnership sa rehiyon sa pamamagitan ng mga interoperability, joint training at pagpapalawak ng logistical cooperation. Sa sidelines ng isinasagawang Shangri-La Dialogue sa Singapore, iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at U.S. Defense Secretary Pete Hegseth ang kahalagahan ng patuloy na kooperasyong pangdepensa sa gitna ng lumalalang tensyon sa Indo-Pacific region. Ayon kay Secretary Teodoro, mahalaga ang papel ng Estados Unidos sa pagpapatatag ng relasyon ng mga bansang ASEAN. And it is the proof of the commitment of the Trump administration to engage in the ASEAN and the Indo-Pacific. Of course, we will continue to enhance our bilateral and multilateral relationships, all with the vision of a free and open Indo-Pacific and of course our shared interests in upholding a rules-based international order. Tiniyak naman ni Secretary Hegseth ang solidong suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas at pinuri ang naging papel ng bansa sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. And I want to applaud them for their courage and their clarity in the South China Sea in a recognition of the challenges that we face, shoulder to shoulder. We want peace and stability in that region. Nagkasundo ang dalawang kalihim na palakasin pa ang defense cooperation sa pamamagitan ng mga joint training, pagpapalitan ng kakayahan at pagpapalawig ng alyansa sa mga bansang may kaparehong pananaw. Nakipagpulong din si Teodoro kay Singapore Defense Minister Chan Chun Sing. Kapwa nila binigyang diin ang kahalagahan ng mas malalim na defense cooperation sa pamamagitan ng pinalawak na training engagement. Inalok ni Secretary Teodoro ang malawak na training grounds ng Pilipinas para sa urban at airborne exercises at nagpahayag ng interes sa karanasan ng Singapore sa paggamit ng C-130J aircraft. Samantala, sa isa pang pagpupulong, muling pinagtibay ni Secretary Teodoro at Australian Deputy Prime Minister at Defense Minister Richard Marles ang kanilang layuning palalimin ang defense ties. Tinukoy ni Teodoro ang lumalawak na trilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas, Australia at Estados Unidos. Ipinabatid din ng kalihim ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang defense engagements hindi lamang sa Australia kundi pati na rin sa Japan, South Korea at New Zealand. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ng patas na paglilitis sa kanyang mga kaso si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Samantala, ilang kondisyon naman ang itinakda ng Timor-Leste sa pag-deport sa kanya. Ito ang balita ni Dante Amento. Binigyang diin ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. na handa siyang humarap kahit kanino, maging kay Mayor Janice Digamo. Sa mga susunod na araw ay inaasahang formal na haharap si Teves sa korte kaugnay ng kanyang mga kaso. Ang pakiusap nito sa korte, sana maging mabilis ang buong proseso. Umaasa rin siya ng patas na paglilitis. I always hope for a fair game, wherever the ball game will be. In any game naman, be it sports, be it judicial, be it whatever. Dagdag pa nito, kahit noong nasa Timor-Leste pa siya, ay kinakailangan niyang harapin ang kaso para matapos na anya ang lahat. Kabilang sa kasong kinakaharap ni Teves ay 10 counts ng murder, 13 counts ng frustrated murder at 4 counts ng attempted murder. Samantala, nagtakda naman ang mga kondisyon ang Timor-Leste sa pag-deport kay Teves. Kabilang na rito ang hindi pagsasailalim kay Teves sa political prosecution, torture at death penalty. Dapat hindi lalagpas sa 40 taon ang parusang pagkakakulong kapag mahahatulan. Sagot naman ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya na walang death penalty sa Pilipinas. Wala naman talaga. We don't do that. It's not state policy. Tiniyak rin ng NBI na hindi sasaktan si Teves. Pansamantala ngayong nakadetine si Teves sa National Bureau of Investigation o NBI facility sa Muntinlupa. Walang hokus-pokus dun sa parehas ang treatment, walang torture, walang ano pa man. No? Mahigpit ang bilin ko sa kanila na hindi na pwedeng maglalagay makakagala sa labas ang detainee. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ngayong nakabalik na ng bansa si dating Congressman Arnie Teves, umaasa ang mga biktima at mga kaanak ng mga nasawi sa Pamplona Massacre na agad mapapanagot si Teves sa mga umano'y krimen na kanyang ginawa. Dahil dito, isang marathon hearing ang kanilang ipinananawagan. Ito ang balita ni Lane Moreno. Nagtipon-tipon sa Dumaguete City kahapon ang mga survivor at mga naulilang biktima ng Pamplona Massacre. Ito ay kaugnay sa pagbalik sa bansa ni Arnie Teves na itinuturong utak sa massacre na ikinasawi ng 9 na individual kasama na si Negros Oriental Governor Roel Digamo. Pinangunahan ni Pamplona Mayor at Congresswoman-elect Janice Digamo ang pagtitipon upang pakinggan ang kanilang mga saloobin at panawagan. It is our duty. Kaming mga pamilya, family of the victims, it is our duty. We are duty bound to find justice for our loved ones who are no longer with us today. Generally, mapayod yung mga nagpapayod ko kayo lang yung ninamo. Naniniwala ang mga biktima na ito na ang simula ng kanilang pagkakamit ng hustisya matapos ang 2 taong paghihintay. Nagpapasalamat din sila sa pamahalaan na naiuwi sa bansa si Teves para panagutin sa mga krimen na umano'y kinasasangkutan niya. Iginiit din nila na dapat walang special treatment na ibibigay kay Teves. Ako, salamat ng pagkakong na ang among pagkampo sa iyo ang matagaw-sisa ng kamatayan sa akong asawa. Kabalo sa among ibati, o sa kasakit na mawalaan ng pagdali kami. Pero ang isa sa kanilang mahigpit na panawagan ay ang mabilis na pagkamit ng hustisya. Ayon kay Mayor Janice Digamo, hihilingin nila ang isang marathon hearing. Handa rin sila lumuwas ng Maynila para tumistigo sa investigasyon. Ang request hearing kung usa ka marathon hearing na atong i-request sa board tungkol kay nakakita kang sa mga pamilya nga susama ana katong nahitabo sa Mindanao Massacre. It took them 10 years to make a decision. Kunya nagulat na bayakadaan o duha ka tubig. Kaya dahil nagputaas ka ang mga. Nagpakita rin ng kanyang suporta si Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarria at Vice Governor-elect Fritz Diaz. Tiniyak naman ni Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarria ang kaligtasan ng mga biktima ng massacre. Lane Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magkakaloob ng 1 milyong reward money ang pamahalaang panlalawigan ng Cagayan sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para matukoy at mapanagot ang mastermind sa pagpaslang kay Rizal Cagayan Mayor Joel Ruma. Matatanda ang pinaslang si Mayor Joel Ruma habang nagsasagawa ng campaign rally sa Barangay Iluru Sur noong April 23 ng taong kasalukuyan. Isang tama ng bala ng baril ang tumapos sa buhay ng alkalde kung saan pinapaniwalaan ng pulisya na isang professional sniper ang bumaril sa biktima. Bukod sa alok na pabuya ay handang protektahan ng mga otoridad at ng tanggapan ng gobernador ang sino mang makapagbibigay ng lehitimong impormasyon para matukoy ang salarin at utak sa pagpaslang kay Mayor Ruma. Pinabulaanan ng Department of Health ang mga kumakalat na post sa social media na nagsasabing muling isasailalim sa lockdown ang bansa dahil sa Mpox. Ayon kay Assistant Secretary Dr. Albert Domingo, ang spokesperson ng Department of Health, hindi kailangan magkaroon ng lockdown dahil ang nasabing sakit ay hindi airborne. Anya, mas maraming kaso pa nga ang naitala noong nakaraang taon. Ayon pa sa DOH, Clade 2 ang nararanasang monkeypox sa bansa. Mas mababa ang mortality rate o pagkamatay kumpara sa Clade 1B. Walang pangangailangang magkaroon ng lockdown dahil sa Mpox dahil hindi ito airborne. Huwag paniwalaan ang mga kumakalat na peking Facebook post na may mapanlinlang na marketing strategy, peking endorsement mula sa mga eksperto at hindi makatotohanang mga pahayag tungkol sa kalusugan. Target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na bisitahin ang mga drainage na posibleng tinitirhan ng ilang individual.
Ito'y matapos na makilala ng ahensya si Rose, isang babae na nag-viral matapos na makitang lumabas mula sa isang imburnal sa Makati City. Kaugnay nito, nilinaw ng DSWD na hindi lahat ng matatagpuan na naninirahan sa drainage ay otomatikong tatanggap ng 80,000 pesos na ayuda, gaya ng ipinagkaloob sa nag-trending na babae. Ito ang balita ni Mia Alonso. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi lahat ng kaso ng mga walang anuman ay aangkop sa 80,000 pesos na ayuda ng ahensya. Matapos na matagpuan ng babaeng nag-viral na umahon sa imburnal na kinilalang si Rose. Nilayo ng ahensya na mapagkalooban nito ng 80,000 pesos para matulungan at magkaroon ng sariling hanap buhay. Paliwanag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi ito magiging applicable para sa lahat ng matatagpuan sa kalsada o sa drainage man. Iba-iba yung intervention sa iba't ibang mga kaso. May mga handling social worker tayo sa bawat kaso. Susuriin, uunawain, ano ba yung pangangailangan at ano yung angkop para sa kanya. Kumbaga sa sapatos, walang one size fits all. Nagkataon lang yung kay Rose, yun talaga ang evaluation ng social worker natin. Ayon sa kalihim, base sa assessment ng social worker na may hawak sa kaso ni Rose, kwalipikado ito na mabigyan ng ganong halaga na angkop sa kanyang kakayahan. Aniya, isa sa tinitignan ng social worker ang financial responsibility o fiscal management skills na nakita kay Rose. Si Rose saka yung husband, yung partner niya na Barker, they make 500 pesos a day. 300 pesos sa pangangalakal, 200 pesos sa pagkakabarker. Pero naiahon nila yung sarili nila mula sa lansangan at nakaupa sila. Sa evaluation pa lang ng social worker, may points na kaagad yon. Ibig sabihin, meron silang sariling disiplina kung paano nila pagkakasyahin yung maliit nilang kinikita. Tiniyak naman ni Secretary Gatchalian na susubaybayan ng ahensya si Rose at ang kanyang pamilya upang masiguro na magagamit sa maayos ang ayudang ipagkakaloob sa kanila. Una, bibigyan siya ng pauna. Simula na sila mamili ng mga ibebenta doon sa tindahan. Then, imamonitor natin sila ulit. Pag nakita natin na maganda yung takbo, dadagdagan natin hanggang sa mabuo natin yung 80,000. Samantala, plano naman ng ahensya na maikutan o mabisita ang mga potensyal na mga area na maaaring tirahan ng mga tinatawag na family in street situation. Sisiguraduhin namin na makipag-ugnayan kami sa mga local government units at yung team namin babalikan yung mga potensyal na drainage na maaaring pagtirahan. At hindi kami titigil. Layo ng ahensya na maibalik ang mga ito sa kani-kanilang mga komodidad at siguraduhin hindi na sila tumira sa mga imburnal. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang senior citizen sa Zamboanga City ang isinugod sa ospital ng UNTV News and Rescue. Samantala, nirespondehan naman ng rescue team ang dalawang lalaki na nagtamo ng iba't ibang injury sa isang buy-bust operation ng mga otoridad. Ito ang balita ni Lisel Nael. 24 Nakaupo sa gilid ng kanilang bahay sa Aurora Village, Tumaga, Zamboanga City ang 74 anyos sa lola habang naghihintay sa UNTV News and Rescue Team nitong 26 ng Mayo. Ilang araw nang may ubo, lagnat at pananakit ng tiyan ang matanda kaya't humingi na ng tulong ang anak nito sa rescue team. Biglaan niya itong nahilo at natumba dahil sa nanghihinang katawan. Mahina na din ang pandinig ng matanda, kaya't para makausap ay sinusulat na lang nila sa papel ang kanilang sinasabi. Inalalaya ng grupo na makasakay ito sa rescue vehicle at chinek ang vital signs ng pasyente. Yun lang ba ang kanya, ubo at saka wala siyang ulcer yun? Wala. Agad na dinala ang lola sa Zamboanga City Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal.
Pasado 1:00 ng madaling araw, May 29, nang makatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue tungkol sa 2 lalaking sangkot sa operasyon ng mga pulis. Nasa kustodiya ng Police Station 2, Bacolod City ang mga pasyente nang datnan ito ng team. Ayon sa mga pulis, tumakas pa umano ang mga ito kaya nila hinabol. Nagtamo ang 2 lalaki ng pamamaga, mga bukol at mga gasgas sa iba't ibang parte ng katawan na agad namang binigyan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team sa pamamagitan ng pag-apply ng cold compress. Ang 2 pasyente ay kapwa nasa ilalim pa rin ng investigasyon ng mga pulis at patuloy na sinusubaybayan kung sakaling kakailanganin nila ng karagdagang atensyong medikal. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Madodoble na ang taripa na ipapataw ng Estados Unidos sa steel at aluminum imports. Mula sa 25%, magiging 50% ito simula sa Miyerkules, June 4, ayon sa pinakabagong anunsyo ni US President Donald Trump na may layuning palakasin ang industriya ng bakal sa Amerika at bawasan ang pagdepende sa China. Ipinahayag ito ni Trump sa isang rally sa Pittsburgh kung saan sinabi rin ito na magbibigay ng $5,000 bonus sa bawat manggagawang Amerikano sa sektor ng bakal. Binanggit din ng US President ang planong $14 billion investments mula sa US Steel at Nippon Steel ng Japan, bagamat hindi pa kumpirmado ang mga detalye sa nasabing kasunduan. Samantala, nagbanta rin si Trump sa China sa gitna ng hindi natutupad na kasunduan tungkol sa mga taripa habang patuloy ang alitan ng 2 pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Pangunahing banta sa pandaigdigang kaayusan ang hidwaan sa pagitan ng Estados Unidos at China ayon kay French President Emmanuel Macron, kaya't nanawagan ito ng bagong koalisyon sa Indo-Pacific kasama ang France. Bagamat nilinaw ni Macron na kaibigan nila ang US at China, iginiit nito na kailangan pa rin ang magkakasamang pagkilos ng mga bansa sa halip na manatiling walang pinapanigan. Nagbabala rin ng Pangulo na kung mabibigo ang US at Europe na resolbahin ang krisis sa Ukraine, posibleng bumaba rin ang kanilang kredibilidad sa Indo-Pacific. Nagsagawa ng state visit ang French leaders sa Vietnam, Indonesia at Singapore mula May 25 hanggang 30 na may layuning palakasin ang ugnayang pangkalakalan ng France at European Union sa Indo-Pacific region bilang panangga sa hindi tiyak na patakaran ng US sa global trade. Ipinasara na ng Israel ang huling ospital na nagbibigay ng health services sa Northern Gaza, ang Al-Auda, matapos na sapilitang palikasin ng militar ang mga pasyente at health workers nito ayon sa direktor nitong si Dr. Mohamed Salah. Dahil dito, wala nang natitirang ospital na magbibigay ng serbisyong medikal sa lugar sa gitna ng patuloy na opensiba ng Israel at sa kabila ng umiigting na negosasyon para sa tigil putukan. Ayon sa World Health Organization, nawalan na ng mahalagang tulong medikal ang mga mamamayan sa naturang lugar habang iniulat na nasira ang mga pasilidad ng ospital dahil sa pambobomba. Samantala, sinabing may kasalukuyang 60-day ceasefire plan ayon kay US President Donald Trump na malapit nang maisara. Ngunit para sa Hamas, ang naturang plano ay hindi sang-ayon sa kanilang core demands. Kasama sa naturang plano ang 60 araw na tigil putukan, pagpapalaya ng Hamas sa 28 hostages nito sa unang linggo at palalayain naman ang 30 pag naaprubahan na ang permanent ceasefire. Sa kabilang panig naman, mahigit sa 1,000 Palestinian prisoners ang palalayain habang papayagan ang pagpapadala ng humanitarian aid sa Gaza sa pamamagitan ng United Nations at iba pang ahensya. Maraming mga tourist destinations sa City of Pines na madalas pinapasyalan. Pero alam nyo ba na may mga parke sa lungsod na dating hindi tinatangkilik pero ngayon pinipilahan na ng mga turista at residente? Ito ang balita ni Grace Doctolero. Nawa na ba kayo sa pamosong Burnham Park, Wright Park o Mines View Park sa City of Pines? Tara na't pasyalan ng mga parke sa City of Pines na dating hindi tinatangkilik pero ngayon kabilang na sa dinadayo at pinipilahan mga turista at ng mga residente sa Baguio.
play area para sa mga bata, calisthenics area para sa mga kabataan at matatanda, picnic area, skating area para sa mga mahilig sa skateboarding, camping area, amphitheater, plant nursery garden. Ilan lamang yan sa mga makikita sa Bayan Community Park na isa sa mga pinakabagong atraksyon sa Baguio City na muling binuhay at ginawang isang makulay na lugar para sa mga residente at bisita. Pag common lang or yung Burnham Park lang yung pinupuntahan, syempre parang ito yung hindi natin maiwasan na maging congested. So maganda po na meron silang nagawa ulit na park na pupuntahan ng mga turista. Matatagpuan ang parke sa Aurora Hill, Baguio City. Maaring makarating sa parke sa pamamagitan ng pagsakay ng jeep mula sa downtown Baguio at humiling sa Bayan Community Park. Ang pamasahe ay 13 pesos para sa ordinaryong jeep at 15 pesos para sa modern jeep. Ang parke ay bukas mula 5 a.m. hanggang 8 p.m. Ayon sa pamunuan ng City Environment and Parks Management Office, libre ang entrance sa parke ngunit may mga aktibidad na maaaring mangailangan ng minimal na bayad sa kapaligiran at advance booking tulad ng camping at mga organized activities. Maging ang dating hindi gaanong pinapasyalan na botanical garden ngayon, isa na sa dinadayo ng mga turista nang matapos ma-rehabilitate ang parke at binuksan muli sa publiko noong 2022. Umulan man o umaraw, pinipilahan pa rin ang Botanical Garden dito sa City of Pines. Ayon sa Local Tourism Office, aabot sa 1,500 na mga residente at turista ang namamasyal dito bawat araw at umaabot naman sa 3,000 tuwing weekend. Ang Bayan Community Park at Botanical Garden ay ilan lamang sa mga parke na kabilang sa programa ng lokal na pamahalaan na nire-revive at nire-rehab. Gusto talaga nating i-revive yung Happy Glen Park. That is one of the main park that we are eyeing for development this year. Meron din tayong Sunshine Park, meron din tayong Ibaloy Park, no, ongoing ang mga yan, Sunshine and Ibaloy Park. Ang mga turistang ito na galing pa ng Quezon City, pabalik-balik din silang pumupunta ng Botanical Garden dahil sa magagandang bulaklak at tanawin. Binabalik-balikan na namin. Kasi napakaganda. Ito botanical, maraming gagandang laklak na makikita mo. Basta maganda siya. Katulad namin. Charot! Yung second baga kasi na-develop na. Kasi siyempre talagang na ang Pilipinas, lalo na yung Baguio, naging tourist spot. Talagang ibang-iba na. Tsaka colorful na kasi yung mga flowers, yung mga garden. Ongoing naman ang rehabilitasyon sa ilang parke sa lungsod kabilang ang Sunshine Park, Ibaloy Park at Igorot Park. But that will not cover only the Ibaloy Park, but that will also cover the Igorot Park para ma-improve natin kasi sobrang nakikita natin yung mga nakapila sa jeep, nababasa ng ulan doon sa area ng Igorot Park sa Harrison area. So we are going to open the park. We are going to put up sitting areas for the passengers and a canopy para they will be sheltered during rainy season. Paalala ng lokal na pamahalaan sa mga bisita at residente na mag-enjoy at maging responsableng mga park goer. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa ng mangharana ang mga performer ng Wish Date Refrain bukas. Tunghayan ang puspusang paghahanda ng mga ito upang magbigay ng solid performances na muling magpapayanig sa Mall of Asia Arena. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Wishers, ready your hearts and your ears dahil isang tulog na lang at maghahatid na muli ng panibagong kwento ang nag-iisang Dr. Clark. Dear Dr. Clark. Kasabay ng heartfelt story na laging dala ng Wish Date, pangmalakasang setlist rin mula sa original Filipino music o OPM performers ang handog nito sa fans. Para sa ika-18 nitong edisyon na pinamagatang refrain, hindi dapat palagpasin ng mga wisher ang Asia's Nightingale na si Miss Lani Misalucha. This is the first time that there's something like this. I actually been wanting to have something like this concept. Sa totoo lang, I am not kidding.
Magbabalik rin ang KDR Music House Group na Letters from June na excited na muling ma-meet ang kanilang fans. Sa Wish Date kasi talaga, it's the audience. Kung gaano po yung energy ng audiences in Araneta or Mo or even everywhere na meron pong Wish Date, yun po talaga yung nahanap-hanap namin. Siguradong kikiligin din ang mga audience sa mga awiting ihahatid ni King of Acoustic Pop na si Noy Volante. Ready na ring marinig ng uprising band na Over October ang Sing Along with the Wishers. At sure na tagos sa puso ang feels, oras na mag-perform ang singer-songwriter na si Mark Carpio. Bukod sa performers, all set na rin ang mga artist na magbibigay buhay sa mga karakter ng Wish Date refrain na pagbibidahan ng mga talentadong aktor na sina Kate Yalong at JC Alcantara. Kasama sina William Lorenzo, Robbie Packing, Tyron Tan at Aisel Serrano. Abangan ang kwento ng pag-ibig na hindi nagpapapigil sa kabila ng mga hamon at problema. Kaya naman, don't refrain yourself at tunghayan ang istoryang hindi lang magpapakilig kundi magbibigay rin ng iba't ibang aral sa buhay. This June 1, Sunday, 7 p.m. at the Mall of Asia Arena. I'm excited to do Wish Date refrain this time, and it is my first time, and I would really love for you guys to see it. So this is really something very special and unique for me. See you there, Wishers! Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang powerhouse team ng Manibela Challenge Season 2 ang sumalang sa team category sa ikatlo at huling araw ng Manibela Challenge Season 2. Parehas namang nakakuha ng pwesto ang dalawang grupo at mag-uuwi sila ng 500,000 pesos at 200,000 pesos para sa kanilang napiling mga benepisyaryo. Para sa detalye, ito ang balita ni Rodel Flordelis. Sa third day at huling araw ng Manibela Challenge Season 2, sumalang ang dalawang powerhouse teams, ang Ducati Philippines Access Plus Rally Team at Ducati Philippines Adventure Team. Ang mga rider na kabilang dito ay dati na ring lumahok sa unang season ng Manibela Challenge. Kabilang sa kanila ang ngayon senior citizen na si Ray Relativo. Sa kanyang pagsalang sa 44 obstacles sa Manibela Challenge, hindi mo aakalaing isang senior citizen ang sakay ng isang malaki at mabigat na adventure bike. Okay, gusto kong patunayan na sa edad kong ito ay hindi ako mag-i-skip. Unlike yung mga napanood ko, yung mga preview sa akin, mga bata sa akin yun, nag-i-skip sila doon sa mga obstacle. So, para sa akin, fulfillment ko yun. Para kay Ray, malaking inspirasyon habang nagra-ride ang kanilang chosen beneficiary. Ito na yung beneficiary namin, yung mga batang cancer patient. Naku, nakakaluha talaga. Kita mo mga wala ng mga magulang, hindi masustain yung mga gamot nila dahil mga bata. Nakakaiyak. Kaya isa sa inspirasyon namin yun. Kasama rin sa kanila ang CEO at President ng Ducati Philippines na siyang bumuo ng dalawang powerhouse teams. This is a safe place to ride. The speeds are what? 60, 80 tops. Lupa lang, so if you fall, it doesn't hurt that much. So it's safer than, racing on the road like what other people do. And if you fall down, there's an ambulance here. It's a dirt road. It's not, hindi siya sobrang delikado.
Sa ikatlong araw din ng Manibela Challenge Season 2, sumalang ang dalawang teenager na kalahok, si Shana Tamayo na dati na ring sumali sa unang season at nakakuha ng ikalawang pwesto sa female category, at si Josh Tamayo na champion sa iba't ibang racing competition. Mas marami obstacles, mas nag-enjoy po ako lalo, and I learned a lot of new experience, and yeah, yung adrenaline, it's very exciting. Natuto po ako paano mag-load ng sarili kong motor, hindi ko na po kailangang antayin si daddy or si mommy. It's mabigat ng 450 and very fun nga, and still learning, and I will be getting much better in the future. Samantala nitong Biyernes, isinagawa na rin ang awarding sa mga team at individual riders na nanguna sa Manibela Challenge Season 2. Sa team category, nakuha ng Ducati Philippines Access Plus Rally Team ang unang pwesto, tatanggap naman ng 500,000 pesos ang kanilang napiling benepisyaryo. Pangalawa naman ang Team Descarte na una na ring sumali sa Season 1. Makakakuha ng 300,000 pesos na premyo ang grupo para sa kanilang chosen beneficiary. At ikatlong pwesto naman ang Ducati Philippines Adventure Team na tatanggap ng 200,000 pesos para sa kanilang benepisyaryo. Sa female category, 400cc and above, first place si Chinchin Francisco, second place si Shana Tamayo at third place si Bay Newberry. Sa dirt bike category, 400cc and above, champion si Aldrin Amar, second place si Ron Mangosong at third place si Ebenezer de Malanta. Sa lightweight adventure category, 400cc to 599cc, champion si Miko Marges, second place si Clyde Solano at third place si Sorel Nazir Kapahug. Sa middleweight adventure category naman, 400cc to 599cc, champion si John Mascareñas, second place si Wilcon Dalinog at third place si Troy Alberto. Sa heavyweight adventure category, 400cc to 599cc, champion si Aldrin Amar, second place si Wharton Maseren at third place si TJ Alberto. Sa ultimate adventure category, 400cc to 599cc, champion ang 1999's Willie King na si Kaloy Gaston. Second place si Troy Alberto at third place naman si Willie Dalinog. 5 natatanging riders naman ang nabigyan ng individual awards. Kasama dito si Josh Tamayo na binigyan ng Emerging Rider Award bilang pinakabatang kalahok sa kompetisyon sa edad na 13 years old. Timeless Rider Award kay Ray Relativo na pinakamatandang sumali, Precision Rider Award kay Edmar Quintos na may pinakakaunting penalty na nakuha sa pagsalang sa buong Manibela Challenge Season 2 Obstacle Course, Rookie Rider of the Season Award kay Joniel Dotimas na mayroon pa lamang 2 linggong karanasan sa paggamit ng big bike bago sumalang sa Manibela Challenge, at Empowered Lady Rider of the Season Award para kay Myra Verdadero na gumamit ng pinakamabigat na motorsiklo sa pagsalang sa Manibela Challenge. Hindi lang nag-enjoy ang mga rider dahil nakatulong pa sila sa mga napili nilang beneficiaryo. Speed, precision, and charity. Rodel Flordeliz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes sa Istres na nagsasabi, kung ang isang tao ay magkaanak ng 100 at mabuhay na maraming taon, na anupat ang mga kaarawan ng kanyang mga taon ay dumami, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti, at bukod dito ay wala siyang pangpalibing. Aking sinasabing maigi ang isang naagas kaysa kanya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.